Ngayon ang pinakamalungkot na Pasko ni Jennifer, isang OFW sa Canada. Umuwi siya kasi sa Pilipinas hindi para magpasko, kundi para maglibing ng inang namatay nung isang linggo. Namatay lang yung nanay ko kaya umuwi ako. Hindi kasi ako umuwi nang wala siya, syempre. Syempre, kaya nga ako nandito dahil kay nanay. Parehong OFW rin sa UK at Saudi ang dalawa niyang kapatid. At ngayong wala na silang natitirang magulang, wala na rin daw mabigat na dahilan para magpasko si Jennifer sa Pilipinas. Bisperas ng Pasko, babiyahe siya pabalik sa kanyang asawa sa Canada. Wala naman Pasko dun eh. Malungkot. Siyempre, nandun lang sa bahay. Hindi naman katulad dito sa Pilipinas na masaya talaga. Pero marami pa rin kwento ng masayang Paskong OFW sa airport, arrival area. Lalo na nang lumapag ang eroplano galing sa Saudi Arabia. Wala raw silang bonggang pasalubong maliban sa sorpresa ng kanilang pag-uwi sa Noche Buena. Kaya itatago namin ang kanilang mga mukha para hindi ma-spoil ang surprise. Surprise lang. Hindi alam ng pamilya. Hindi alam na uwi ako ngayon. Meron po yung magulang ko lang pero yung anak ko hindi nila alam. Saka misis mo. Hindi nila alam. Surprise ko sila. Wala na marahil mas susurpresa sa kaanak ng OFW na ito na ngayon lang uuwi matapos ang 1.5 dekada. Ngayon lang po. 14 years, ngayon lang po. Wow! Paano Pasko sa Saudi? Paano ka nagpapasko? Malungkot. Paano? Bakit? Paano ka malungkot sa Pasko doon? Kasi walang Pasko doon. Ang mga anak ng mga nagbabalik bayang OFW, marahil, ang pinakamasaya ngayong Pasko. Kasi miss na miss ko na po siya. Silang ang karaniwang Christmas wish ay umuwi na si Daddy o si Mommy mula sa ibang bansa. Umuwi po siya ng Pasko kasi po may gift po ako sa kanya. Pero ang realidad ng buhay OFW ay pinakamapait kapag nasa departure area na naman sila para mga ibang bayan. Mark Salazar, Nakatutok, 24 Oras.